Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa patnubay ng Espiritu Santo. Muli maraming salamat sa banal na oras na ito na kung saan naghahain ka ng online piging para sa mabuting balita. Ang iyong mga salita ang may tutuloy naming spiritual naming pagkain na magbibigay buhay sa aming Panginoon. Lumapit tayo na may kababaang loob sa Diyos upang sa gano'y tayo puspusin ng banal na Espiritu. Linisin tayo sa ating mga karumihan, kasalanan ginawa sa nakalipas na oras. Ama sa langit, ang iyong bang lingkod ay muling lumalapit na may kababaang loob. Linisin mo po ang aking puso at isip. Upang sa ganon, ang banal na mensahe lamang ang marinig mula sa iyo. Kalooban mo po ko ng karunungan, kababaan ng loob, mga bunga ng banal ng Espiritu. At hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap sa oras na ito. Muli, ang panalangin ko sa makakarinig
ng Monday Gospel, ano man ang mga pagsubok na pinagdaanan namin sa nakalipas na oras, Lord. Nawa sa oras na ito, ilatak namin ang pagtitiwala namin sa iyo. Lagi kaming may kasama. At yun ay ikaw, O Diyos. Halina, Espiritu Santo. Kami nananalangin. Nagabayan mo kami sa oras na ito. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Nanalig kami na ikaw ay naririto ngayon sa oras na ito upang gumabay sa amin patungo sa kabutihan, patungo sa pag-ibig ng Diyos. Puspusin mo naman ng Espiritu ang iyong lingkod na may pahayag ang banal na mensahe ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Muli ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa patnubay ng banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sama-sama natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayo mawala ng pananalig sa akin. Palalahasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakilala ni ang Ama. Ito ang sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Isa po nga magandang gabi sa lahat na makakarinig ng Monday Gospel. Salamat sa Panginoon, ngayon po ay May 6, 2024. At ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain spiritual. No? And of course, ang pagbasa ay nagmula kay San Juan, chapter 15, verses 26 to 27 to chapter 16, 1 to 4a. Amen. So, ang mabuting balita po natin ngayon
ay magsasabi sa atin na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sa Diyos Ama pa lang talagang itinodo na niya yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesus. At hindi lang doon nahinto. Ultimo ang Panginoong Jesus na nasa langit at hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik anytime. Hindi natin alam, parang magnanakaw. Diyan lang tayo bubulagain ng presensya ng Diyos na sa kanyang pagbabalik. Nag-iwan ang Panginoong Jesus ng kasama o makakasama natin. Nanalangin siya sa Diyos Ama at nanalangin na tayo bigyan ng patnubay na makakasama natin habang tayo nabubuhay. At yun ay ang Espiritu Santo. Kaya nga sa ating pananampalataya, di ba? Tayo naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Na ang ating Ama, ang ating Diyos Ama, ang Creator, at ang ating Panginoong Jesus, ang Savior, at ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Amen. Kasama, no? Sa buhay natin, hindi natin masasabi na sa buong mundo, lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kasama sa buhay. So, maaring sa buhay natin ngayon, may kasama tayo. Maaring ang asawa natin, mga anak, mga mahal sa buhay, or pwede ring wala nang kasama, na byudo, na byuda, pwede ring talagang hindi na nag-asawa. Yung tinatawag nating naging matandang dalaga na lang, matandang binata, hindi nila, mas pinili nila na wala nang makasama o talagang tadhana nila talaga ng mag-isa, as in single, Pero alam natin na masarap magkaroon ng kasama sa buhay. Kasi iba yun kumbaga meron kang ma-share ng happiness mo, pag nalulungkot ka, may pagsasabihan ka. So iba talaga yung may kasama. Ay pinag-uusapan natin yung nakikita natin. Hindi ba? Kasi pwede magbigay sa atin ng kasiyahan. Is either tao yan na gusto mo makasama, o kaya minsan nature, o kaya naman minsan mga material na bagay. Yung bang pag nakakasama mo, meron ka, nagkakaroon ka ng happiness, nalilibang ka. Amen. So maganda yun. Kaya lang, kamukha lang sinasabi ng mabuting balita na ang ibinigay sa ating kasama ng Diyos ay hindi naman basta tao lamang. Amen. Although pasimula pa lang ng creation, hindi ba si Adan binigyan ng kasama, at yun nga ay si Eva. Amen. Pero ang pinakamahalaga na dapat nakasama na asamin natin yung ipinag-pray ni Jesus Christ sa ating God the Father. Kasi di ba muling nabuhay ang Panginoong Jesus. So aakyat na siya sa langit. So ngayon nandun na siya sa kaharian ng Diyos. Pero hindi niya tayo iniwanan. Hindi siya yung tipo ng sige nagampanan ko na yung kalooban ng Diyos ibigay ko na yung aking buhay, namatay na ako at nabuhay ng muli. O dyan na kayo, babay na, punta na ako doon sa langit. Hindi. Dahil nandun pa rin yung pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus, kahit Diyos na siya, nag-pray pa rin siya sa Diyos Ama. At ang sabi niya, idinalangin niya na tayo bigyan ng kasama kasi babalik na siya sa Ama. At yun nga, ang Espiritu Santo. Kaya pagbungad pa nga lang nitong mabuting balita, ay sinabi ng, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. So, dito pala sa mundo, pero pala talaga tayong kasama. Hindi lang natin nakikita. Di ba? Ang usually na nare-recognize natin kasama, yung nakikita natin sa paligid natin, kasama natin sa bahay. Amen. Pero, importante ito itong patnubay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi iwan naman tayo ng ating mahal sa buhay, mawalan man tayo halimbawa ng bahay, kasi di ba uso-uso ngayong mga sunog, no? O ano may mga bagay na wala tayong trabaho, wala tayong pera, yung mga bagay na hindi na
present dun sa buhay natin, hindi tayo dapat malungkot. Kasi nga, may iniwan sa atin ang Panginoong Jesus. Isang kasama na hindi tayo iwanan, isang kasama na tutulungan tayo patungo sa buhay na walang hanggan, isang kasama na magbibigay sa atin ng mga bunga ng banal na espiritu na hindi kayang ibigay ng mundo. At alam naman natin, yung espiritu ng Diyos ay yun talaga yung magpapalaya sa atin mula sa ating mga kahinaan, mula sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga 'di ba, sabi nga ng Panginoong Hesus, dapat daw ang ating pagkatao, ang ating katawan ay maging templo ng banal na espiritu. Kasi nandun talaga yung katotohanan mula sa banal na espiritu. Kaya pag tayo nakakagawa ng mabuti, hindi tayo yun, kundi udyok yun ng banal na espiritu. Kasi lahat naman ng kabutihan na gawin natin sa ating kapwa, tulong yun ng banal na espiritu sa atin Hindi natin pwede pagmayabang na, hindi kasi mabait ako, matulungin ako, hindi. In nature talaga makasalanan tayo. At kung nakakagawa man tayo ng kabutihan, dahil tayo naniniwala na yun nakakalugod sa Panginoon. Pero syempre, kung hindi naman tayo iniligtas ng Panginoon, hindi niya ibinigay ang kanyang buhay, kahit ano namang gawin natin kabutihan, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos Ama. But since nga, ibinigay na ni Kristo ang kanyang buhay, inihain na niya lahat ng dapat ihain. Kumbaga kung pupunta ka sa ibang lugar, sasakay ka ng eroplano, or sasakay ka ng barko, may ticket na tayo, yung ticket na kaligtasan natin. Which is naiinggit doon ng Diablo kasi wala siya noon Hindi kamukha natin, tayo nagbalik loob sa Diyos, nagsisi. Hindi ba? Nandun na yung ticket natin, hawak na natin yun Ang gagawin na lang natin, yung pagsikapan natin na sumunod doon sa instruction ticket. Hindi ba? Na para tuloy-tuloy na tayo sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. So, dapat pagkaasamin natin, paano natin malalaman sa sarili natin na kasama pala natin yung pinakamahalagang patnubay na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Tatak yun ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kasi sa buhay natin dito sa mundo, habang nabubuhay pa tayo, whether we like it or not, kailangan wag nating isipin na nag-iisa tayo. Diba? Never think na, nag-iisa na lang ako sa mundo, ako na lang ito. Hindi totoo yan Amen? Ano pa yung paghihirap ni Kristo? Ano pa yung ginawa niya, binigay niya yung buhay? Kung yun lang naman pala, iwanan lang naman pala tayo mag-isa. Kaya nga nararapat na pinagninilayan natin na nilikha tayo ng Diyos, nandito tayo ngayon sa katawang lupa, na likas na makasalanan, nagkakasakit, na nakaharap sa mga iba't ibang problema. Pero huwag natin kakalimutan na nilikha tayo ng Diyos na hindi lang naman katawang lupa, hindi lang naman yung may dugo, may laman, humihinga, hindi lang naman yun Meron pa tayong espiritu at kaluluwa na dapat mas pinagtutuunan natin yung pansin. Para na sa ganun, mga bagay na dating nakasanayan natin kasama, noon nagtatrabaho tayo, di ba? Marami tayong mga nakakahalubin ng co-workers natin, nagkaroon tayo ng pamilya. Whether we like it or not, talaga iiwanan din tayo niyan. Kahit gaano tayo kamahal ng ating anak, kahit gaano tayo kamahal ng ating asawa, darating talaga na iiwanan tayo. Bakit? Andun yung kamatayan kahit naman tayo, mamatay din, una-una lang. Pero habang nabubuhay tayo, ipinangako ng Panginoong Hesus, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Hindi ba? Kaya nga, ibinigay niya yung kasama na yan, ang banal na espiritu. Kaya nga, di ba, everyday, bago ako mag-gospel, di ba, nagpipray ako, ang background ko ay come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Kasi ang banal na espiritu, pinapanalangin yan para manahan sa atin. Amen? Ipinagdadasal niya ang kamukha ng ginawa ni Kristo na pagdarasal. Iniimbita natin ang banal na espiritu na buksan yung ating puso kasi may mga bagay tayong hindi maintindihan, hindi ma-explain, hindi matanggap. Kasi limited lang naman yung isip natin
kahit ano pang question natin sa Diyos, hindi magbibigay yan ng sagot sa atin, hindi masasagot yung mga question natin ng bakit ganito. Kasi, tanging ang Diyos lang makakaalam nun. Para maintindihan natin yung kailangan yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu natin ay magkaisa. Kasi may mga bagay na yung pangmundo, maintindihan na ng pangmundo. Yung spiritual na pangunawa, maintindihan na yun. Ito yung spiritual na pag-unawa. Habang tayo ay nabubuhay, walang katapusan ng problema. Minsan nga pa ulit-ulit pa. At ang pinakamasama, ang problema minsan nagkakasabay-sabay pa. At may mga problema pa rin, minsan hindi mo ina-expect. Magugulat ka na lang, hindi ka handa. Amen. Kaya dapat, lagi nating isipin na dumating man ang anong mga problema, may kasama tayo. Dapat itatak natin yan sa ating isipan, sa ating puso, sa ating espiritu. Hindi tayo nag-iisa. Lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Amen. Kailangan lang talaga na since sinatawag natin ang Holy Spirit na patnubay natin, ano pang ginagawa ng patnubay? Itinuturo sa atin yung tamang daan. Kaya nga, di ba, patnubay, di ba, may mga instruction. Dito lang sa mundo, di ba, pagka lumabas ka, may makikita ka dyan, bawal tumawid dito, no parking dito, bawal magtapon ng basura dito. Nilalagay tayo sa tamang lugar para hindi tayo nawawala ng disiplina, sumusunod tayo, magkaroon ng kaayusan. Ay, mas lalo na ang banal na espiritu na kailangan nating makasama. Hindi lang basta patnubay dito sa mundo ang itinuturo nito, kundi patungo hanggang sa buhay na walang hanggan. Napatnubay na kung saan yung tamang daan, sabi niya si Jesus ang daan, ang katotohanan ng buhay, yun ang itinuturo sa atin. Amen. Na kumbaga, kung nung sa panahon ng New Testament, nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, nakahalubilo siya ng mga tao, nakita siya talaga ang Panginoong Jesus. Pero sa panahon natin, hindi na mangyayari yun Kasi nga, ang Panginoong Jesus ay nasa langit. So, dapat, mas active tayo ngayon spiritually. Amen? Na, totoo yun ang sabi na rin ng salita ng Diyos, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi pa nila ako nakita. Hindi talaga natin makikita ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Banal na Espiritu. Kaya kailangan para maunawaan natin ito, yung mismong espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, i-connect natin sa banal na espiritu. Parang wifi yan. Kailangan online. Dapat connected. Kailangan malakas ang signal. Kasi pag hindi, imbes na Holy Spirit, yung nasa atin, ay evil spirit. Kung may Holy Spirit, may evil spirit. At alam naman natin kung anong ginagawa ng evil spirit. Amen? Na kapag nagagalit ka, akala siguro natin, di ba, yung mga napoposes ng demonyo, nag-iiba yung boses, lumulutang sa hangin, umiikot yung ulo, nalilisik yung mata. Kaya sasabihin natin, napoposes yan ng demonyo. Pero hindi ganun Kapag tayo ay gumagawa ng kasamaan, tayo ay napoposes ng demonyo. Kaya di ba, pag nagagalit ka tayo, nandiyan, nag-iiba yung boses natin, yung mukha natin, di ba, pumapangit, gumagalit. Hindi na natin alam yung tama, kumbaga, nakakasentro na tayo sa emosyon natin. Amen. Yung emosyon pa naman na yan, gustong-gustong tinatas siya ng dyablo. Kasi nga, since tayo likas na makasalanan, kasi ang totoo naman talagang labanan ngayon dito sa mundo, yung spiritual battle. At saan nagsisimula yun? Dito sa ating isipan, sa ating thoughts. Na bubulungan tayo ng demonyo na, sige, malungkot ka, mag-depress ka, magpakamatay ka, magnakaw ka, ganito ang gawin mo kasamaan. Amen. Kaya nga dyan yung Holy Spirit kasi hindi matatalo ng evil spirit ang banal na espiritu kung mas pipiliin natin ito na sumunod sa kapuspusan ng banal na espiritu. Amen. So, anong dapat natin gawin? Para yung kasama na yan, makasama talaga natin, maramdaman natin, ay, nandito ang presensya ng banal na espiritu. Una sa lahat, kailangan nating
makilala. Hindi ba pagka meron tayong gusto makasama sa buhay o ma-meet na tao, gusto natin maging kaibigan, barkada, whatever it is, hindi ba kinikilala muna natin? O sino ba to? Ano ba siya? Saan ba siya nakatira? Ganun din naman ang espiritu. Kailangan kilalanin natin siya. Ano siya? Anong role niya sa ating buhay? Ano yung may bibigay niya kabutihan sa atin? At pagkatapos paniwalaan natin na totoo na may banal na espiritu. Naisin natin na makasama siya. Kasi di ba meron tayo minsan tinatawag na, ay, gusto ko magkaroon ng best friend. Kasi sa kanya ko lang masasabi lahat yung may nararamdaman ko. Kahit sino pa yung pinaka-best friend natin, wala nang the best kapag kasama na natin ang banal na espiritu. Amen. At yung patunay na kapag itong kasama na to na banal na espiritu ay nasa atin, meron itong biyaya na magmumula sa Diyos. At mababasa natin sa Galatia chapter 5 verses 22 yung mga bunga ng banal na espiritu. Masasabi natin na kapag meron tayong problema, alam mo yung may problema ka pero parang wala. Kasi mabibigyan ka ng bunga ng banal na espiritu at ano yun? Yung kapayapaan, yung peace of mind. Tayo ngayon, pagka tayo kinakapos, may problema sa buhay, di ba madalas tayo yung mga natataranta, hindi mapalagay, isip ng isip. Minsan yung problema bukas, problema sa isang linggo, sa isang taon, iniisip na natin ngayon. Walang peace of mind. Galing na sa demonyo. Ginugulo niya isip natin. Kasi ayaw ng demonyo na makasama natin ang katotohanan. Nasaan ba ang katotohanan? Nasa salita ng Panginoon. Sabi nga, the truth will set us free. So, kaya pa bawat araw, kung tayo walang peace of mind, para bang hindi natin na-appreciate yung araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang bawat araw naman ngayon, himala na. Yung bang nagigising na lang tayo sa panibagong araw, hindi ordinaryo yun. Marami ng taong natulog kagabi na hindi na nagising. Pero ito, di ba nakakarinig pa tayo ng mabuting balita? Sinasabi pa sa atin na ina-assure tayo ng Diyos na 100% na may kasama tayo. Hindi nga lang tao, kundi yung banal na espiritu na talagang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Na yun nga, kahit dumadaan ka sa mga iba't ibang pagsubok, suliranin, at piska. Kamukha ng sinasabi ng Panginoong Hesus na lagi sinasabi na sumainyo ang kapayapaan. Diba? Sumainyo ang kapayapaan. Na kumbaga sa bangka na nasa gitna ng karagatan, alam naman natin ang dagat, diba? Minsan may bagyo, lalakas ang hangin, papasok ang alon sa dagat. Pero at peace tayo. Alam natin na sige, nandiyan yung problema hanggat nabubuhay tayo. Pero nandun na alam ko, nandiyan ka Panginoon, hindi mo ko pababayaan. Pero huwag natin kakalimutan yung nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Baka naman natin laging sinasabi na, nandiyan ka naman Lord, nandiyan ka na Lord, naman tayong ginagawa. Amen. Ibang kapayapaan na kahit may sakit ka ngayon, payapa ka na ang kagalingan ay magmumula pa rin sa Panginoon. Bagamat may sakit ka pisikal, alam mo dapat yung spiritual na ugnayan mo sa Diyos, wala yung karamdaman. Kumbaga, ang espiritu natin ay may kagalingan. Amen? Yung bang mararanasan mo, yun isa sa mga bunga Masasabi natin na kasama natin talaga ang banal na espiritu. Yung hindi tayo nagwo-worry. Amen? Hindi tayo nagwo-worry. Kumbaga, yes, may problema, i-solve. I-solve ng walang worries. Yung may peace of mind ka. Yung alam mo na, Lord, ito yung gusto ko, ano ba gusto mo? Hindi ba? Kaya siguro tayo talaga minsan, or madalas, natatakot tayo sa buhay. Ano naman mangyayari sa kinabukasan, lalo na sa mga nangyayari sa mundo ngayon, na tumataas na lahat ng bilihin, may mga gera dito, may mga pagbaha rito, may nasunog, may ano. Kaya nga dapat nakakarinig tayo ng mabuting balita Kasi kung magbubukas ka lang ng news ngayon puro bad news. Kaya ang salita ng Diyos, ang banal na espiritu, kasama natin niya para bigyan tayo ng peace of mind. So ano pang bunga ng banal na espiritu? Pag-ibig.
Sa buhay natin ngayon, kailangan natin yung pagmamahal. Anong klaseng pagmamahal, di ba? Sa nakaraang gospel, actually kahapon na gospel, it's about love. The love of God, the unconditional love of God. The agape love. The God's love. Importante yan. Hindi lang yung pag-ibig sa tao, pag-ibig sa pera, pag-ibig sa mundo. Higit sa lahat, pag-ibig mula sa Diyos. At kapag tayo lagi nakakaramdam ng pag-ibig sa ating kapwa, di ba minsan na nakakainis na yung ating kapwa, minsan hindi na kamahal-mahal, pero di ba nandun pa rin pagmamalasakit mo, yung pagmamahal mo. Ibig sabihin kasama na natin ang banal na Espiritu. Kasi kung di natin kasama ang Holy Spirit, ay, nakakabuisit kang tao eh. Di ba? Gantihan natin. Gawa na din natin ng masama eh, hindi ka mahal-mahal eh. Huwag tayong magsawa na magmahal sa ating kapwa. Kahit gano'n pa siya kasama. Kay anak mo yan, kay kaibigan mo yan. Bakit? Yan ang turo sa atin ng Panginoon eh. Ang Panginoong Isus, kung nagsawa lang siya sa atin, hindi na sana niya tinuloy pagpapapako sa krus, diba? Eh, napakamawalang yan nating mga tao, makasalanan tayo. Pero pinagtyagaan tayo ng Diyos. Hanggang sa, hindi ba nagtagumpay siya? Muli siya nabuhay. And Jesus Christ is a victorious God. Napagtagumpayan niya lahat. Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Nagpakita siya ng magandang halimbawa na kung nakaya niya, kaya din natin. Actually, kaya naman talaga natin. Ayaw lang nating ibigay yung best natin. Amen? Kasi nga, pagdating sa pagsunod ng Diyos, parang ka talagang i-give up. Yung mga makabundong bagay na nakakapagpasaya sa atin ng pansamantala lang. Pero ang ino-offer sa atin ng Diyos, isang banal na Espiritu na mula pa lang dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, makakasama na natin. Amen. The fruit of the Holy Spirit is love, peace, kapayapaan, joy, kagalakan. Magkaiba kasi ang kasiyahan sa kagalakan. Happiness and joy. Yung happiness o kaligayahan, masaya ka lang kasi nakuha mo yung gusto mo. Pero pag di mo nakuha yung gusto mo, malungkot ka na. Hindi ka mukha ng kagalakan, kahit hindi mo makuha yung gusto mo, nandun pa rin yung galak, nandun pa rin yung joy. Yung unexplainable joy na bakit ganito, hindi ko naman nakuha yung gusto ko. Pero masaya ako. Amen. It means, kasama natin ang patnubay, ang banal na Espiritu. The love, the joy, the peace of mind, the kindness, the goodness, yung kabaitan, yung kabutihan. Yung bang lagi nating iniisip na ano pa magagawa kong mabuti sa araw na ito? Ano ba yung magagawa kong kagandahang loob sa kapwa ko? Amen? Kasi ano man ang ginawa nating kabutihan sa ating kapwa, ginawa natin yun sa ating Diyos. Yung bang hindi ka na nag-isip na, paano ba ako makaganti? Ay, naiinggit ako. Ay, gaganti ako. Ay, nalulungkot ako. Hindi ba? Hindi na ganun eh. Nandun na yung kindness mo. Siyempre, we cannot give kindness, love, peace of mind sa ating kapwa kung wala tayo nun. Dapat nga pala munang magsimula yun sa ating sarili. Kung naalala yung kanta ni Whitney Houston, The Greatest Love of All, is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. So, kailangan magsimula sa atin yan. Kaya nga dapat napupuspos tayo ng banal na Espiritu eh. Because we cannot give love, peace, joy, peace of mind to others nung wala tayo. Hindi tayo pwedeng magbigay ng isang bagay na mismo sa sarili natin wala. Wala tayo may bibigay. Kaya kailangan lagi nating kasama ang banal na Espiritu. Amen. Ipinapanalangin yan. Lagi nating hihingin yan. At ano pa? Ito, napakahalaga nito na isa sa mga bunga ng Espiritu na masasabi natin, ay kasama ko na talaga ang Holy Spirit, yung self-control. Ganyan tayo napapalpak sa pagpipigil sa sarili, sa kahinahunan. Kaya tayo madaling magkasala kasi wala tayong control. Talaga hindi natin makokontrol ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kung mag-aasa lang tayo sa ating sariling kalakasan, anong maasahan natin sa sarili nating kalakasan? Likas tayo makasalanan. Siyempre, pag tinukso tayo ng diablo sa mga bagay na attach sa ating mga physical na kahinaan, tawag ng laman, talo tayo dyan. Amen?
Kaya kailangan, yung self-control na yan, inihihingi natin yan sa banal na espiritu. Ang buhay naman natin is laging pagpili, di ba? Is a choice. Good or bad. Kaya dapat, pagka nararamdaman na natin na, ay matutukso na ako, ay magkakasala na ako, andyan yung kasama natin. Di man natin nakikita, pero siya yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon, ng tamang advice, na hindi tayo maliligaw. Hindi tayo dapat mabuhay sa mundo na nag-isa. Never ever nating iisipin yan. Kasi nandyan ang banal na espiritu. At mas pahalagahan natin yan. Kasi yung mga nakasama nating tao, asawa, anak, halimbawa namatay na sila, pagdating naman sa buhay ng walang hanggan, hindi naman sila ang magiging dahilan para tayo maligtas. Hindi naman sila yung magliligtas sa atin Hindi ba? Kaya kailangan doon na tayo, sa banal na espiritu na buhay pa lang tayo, dinadala na tayo pamunta sa buhay na walang hanggan. Para kapag halimbawa dumadating yung problema sa atin, kapag alam natin nandiyan ang banal na espiritu, hindi tayo masisiraan ng loob, hindi tayo madedepress, hindi tayo magkakaroon ng anxiety. Yung bawat umaga na pagising natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ayun, yun mismo. Yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaysa reklamo tayo ng reklamo. Amen. Nasubukan mo na ba na sa bawat araw, pagising mo lang parang ang bigat ng araw mo, ang lungkot, walang kabuhay-buhay. Huwag natin kakalimutan na sa bawat umaga, parang nagre-recreate uli ang Diyos. Hindi ba nung likhain ng Diyos ang liwanag, ang gabi, ang mga halaman, hayop, ang tao? Di ba sabi ng Diyos, pagkatapos niyang likhain yun, it was good, ang ganda ng nilikha ko. Kaya sa bawat umaga na nagigising tayo, nagsisimula na naman si Lord na magbigay ng panibagong araw, umaga, ng panibagong hangin, pagkakataon sa atin na makasama ang banal na espiritu. Kasi yan naman talaga ang dapat natin gawin yung paghandaan natin. Yung muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Pero since doon pa nga siya sa langit, samantalahin natin yung regalo na ipinagkaloob sa atin. Ang banal na espiritu na makakasama natin at maaasahan natin. Kailangan talaga nating magpakumbaba. We cannot do anything without God. Kasi pag kumikilos tayo sa buhay natin na hindi natin nire-recognize, hindi natin pinasasalamatan ng Diyos, itong araw lang na to ilang beses ba tayo kumain? Diba? Pinagpawisan ba tayo? Ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. At saka, sino ba bang magbibigay sa atin ng 100% ng security? Di ang Diyos! Kahit ba kasama mo ang presidente ng ganitong bansa, isang katerba security guard mo, ibig sabihin safe ka na? Hindi. May pagkasama natin ng Diyos, diba? Hindi tayo tatakot. Kasi ang Diyos ay Diyos ay pag-ibig. Nawawala yung takot natin. At ano naman mangyari sa atin, handa tayo. Kasi alam natin, ang Panginoon ay kasama natin, ang kaharian ng Diyos, naririto sa atin. Amen. Tsaka ang problema naman ituring na lang natin yung grasya mula sa Diyos. Kapag may problema tayo, ibig sabihin, pinapatatag tayo ng Panginoon. Di ba sabi nga, ang pananampalataya ay inaano sa apoy ng pagsubok para malaman kung dinadalang sa apoy ng pagsubok para malaman kung totoo o hindi. Imagine mo ang buhay na walang problema. Lahat na maniwala sa Diyos niyan. Amen. Kaya kung minsan dumadating sa buhay natin na nagkakasakit tayo, minsan kung kailan ba tayo nagkakasakit, tsaka tayo napapahinga yung katawang lupa natin, tsaka natin na-realize na nandiyan ang Diyos, tsaka tayo nakakapanalangin. Pero pag wala tayong sakit, parang superman tayo, no? Busy-busy. Hindi natin na aalala ang Panginoon na kasama natin siya. Amen. Minsan ano kasi tayo nabubuhay, kung patuloy tayong mabubuhay sa mga bagay na nakikita at hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na hindi nakikita, parang sinasabi niya na
kawawa tayong tao. Kasi ang buhay lang pala natin, depende na, marami akong pera, sikat ako, powerful ako. Hindi ba? Yun ang mga kasama natin na pang katawang lupa lang. Pero kailangan nating lumakas kasi may kasama tayo magtatanggol sa atin. Masasabi natin lahat ng mga sama ng loob natin, mga kahinaan natin na mauunawaan tayo. Amen. Na hindi tayo huhusgahan. Yun nga lang, spirit to spirit yun. Huwag nating aasahan na magsasalita ang Diyos sa atin at magpapakita ng harapan. Hindi. Ang pinapalakas natin dito, yung spiritual life natin. Kaya hindi lang tayo dapat may love life. Meron tayo higit sa lahat, spiritual life. How about that? Nagiging active ba yung spiritual life natin everyday? Ano ba tayo? Sigurista ba tayo sa buhay natin? Na anytime na kunin tayo ni Lord, kay Lord talaga tayo? Amen. Tandaan natin na ang daan para tayo ay mapunta sa langit ay yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Kasi lahat naman tayo, alam natin may Diyos nakakapanalangin tayo sa Diyos. Pero useless yun kung di man tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya kailangan mapuspos tayo ng banal na espiritu. Makasama natin yan. Makipag-commit tayo dyan. Amen. Kasi ang pagsunod naman sa banal na espiritu, yan hindi lang yan na basta obedience committed. Alam mo yung committed? Alam mo yung commitment na kahit anong mangyari sa'yo ko. Diba? Yung tipong kahit anong mangyari, mapunta man tayo sa mabigat na pagsubok, hindi natin tatalikuran ang Diyos. Amen. Kamukha ng mga ginawa ng mga santo natin na nakilala natin, di ba? Yung iba sa kanila, kamukha ni San Lorenzo Ruiz. Inilubog siya sa isang drum na puno ng tubig na pabaliktad kasi pinapatanggal sa kanya yung faith niya sa Diyos. Pero di ba kahit masaktan, magdusa yung physical natin katawan, hindi natin tatalikuran ng Panginoon, mabubuhay tayo. Kahit mamatay man tayo sa flesh, mabubuhay tayo muli. Kasi ang kamatayan naman ang kamatayan lang ang simula ng panibagong totoong buhay. Yung wala nang katapusan. Kaya dito sa mundo, magpasalamat tayo sa Diyos na binibigyan pa tayo ng pagkakataon na alam mo yun, makilala ng lubusan ng Diyos. Kasi talagang nagtatrabaho ang dyablo ngayon, hindi lang siya double time, triple time, lalo na sa social media. Mas gusto pa natin, di ba nangyayari ang mga kabataan na ngayon, gusto mo nilang mas kasama ang social media, ang YouTube, ang TikTok, nauubos ang oras. Hindi ba? We don't realize na higit sa lahat, nag-guide ba ang ating mga anak, ang mga kabataan sa mga napapanood nila sa social media? O baka mamaya kasama na sila sa mga naliligaw ng pananampalataya. Kaya dapat sa atin pa lang iniano na natin sa ating mga anak. Kaya di ba sabi, palakihin natin ang ating mga anak sa turo ng Diyos upang lagi sila ipatnubayan ng Panginoon, ng banal na espiritu. Kaya wag natin basta ina-neglect lang ang Holy Spirit. Para ba sa atin Diyos Ama, anak, Diyos anak, parang Espiritu Santo, halaga yan. Hindi ba? Sila'y iisang Diyos sa 3 persona. Yan ang paniniwala natin. At yan ang misteryo ng ating pananampalataya. Amen. At saka tsaka hindi lang yan kapag ang banal na espiritu ay nasa atin, hindi lang kabutihan ang gagawin natin, kundi tayo na mismo ang lalapit para maghanap ng magagawang kabutihan sa bawat araw. Na lagi nating nire-recognize na sa Diyos yun. Kasi tayo tunnel lang tayo yung daluyan lang tayo ng pagpapala ng Diyos, ng habag ng grasya. At samantalahin natin yun. Kaya hindi halimbawa, mayaman ka, madami kang pera, na bless ka ni Lord when it comes to money, ay gamitin mo yung pera na yan.
para tumulong sa kapwa. Di ba? Hindi yung ang dami mong pera, madamot ka. Meron pang iba, di ba, yung sakim, yung may pera na, gusto pang kunin yung pera ng iba. Amen. Subukan natin, no? Kasi, na-try naman natin na magkaroon ng kasama sa buhay na naging masaya tayo, pinaglingkuran tayo. Pero yung makasama ang Diyos araw-araw, iba kasi yun eh. Mahirap na lang kasi explain, ang maganda kasi maranasan. Madali kasi magkwento eh. Pero yung maranasan mo, yun na yun eh. Magre-reveal sa atin ang banal na espiritu eh. Maraming pwedeng sabihin na ang banal na espiritu ay mabuti, pag-ibig. Pero yung mismong maranasan mo talaga na siya yung kasama mo, siniseryoso mo yung kasama mo ha, seryoso ang pakikisama mo sa banal na espiritu, doon natin mararamdaman na masarap palang mabuhay kasama ang Diyos. Higit pa sa kasama ang tao, higit pa sa mga material na bagay. Lalo na kung nagkakaedad na tayo. Mahirap naman habang tumatanda ka, mas dumadami yung kaaway mo, no? Mag-isip-isip ka na. Dapat habang nagkakaedad tayo, mabawasan yung kaaway natin, dadagdagan yung kaibigan. Diba? Para pag namatay tayo, at nasa ataol na tayo, marami namang magandang masabi. Yung mga makikibuhol sa'yo, diba? Kesa naman kung kailan tayo nagkaedad, tsaka pa tayo nag-iinggit, naghihiganti, nagalit. Alis na yung galit. Ang galit ay hindi galit sa banal na espiritu. Ano man yung mga bagay na masamang nagawa sa atin ng ating kapwa, lagi nating ipasa yan kay Lord. Lord, ikaw na bahala dyan. Di ba? Kasi wala tayong karapatang gumante, wala tayong karapatang maghusga. Kapag ang banal na espiritu ay kasama natin at nananahan sa atin, lagi na lang nating isipin ang maging katulad o maging Christ-like. Alam naman natin ang Panginoong Jesus, di ba? Napakababa ng kanyang kalooban. Wala sa kanya ang pride. Pag tayo, hindi natin tinanggal yung pride na yan, ay galing sa demonyo yan. Kasi ang demonyo ay hari ng pride. Hindi lang hari ng pride, hari ng kasinungalingan. Nuknukan ng kasinungalingan ang demonyo. Kaya pag tayo nagsisinungaling, ay nananahan sa atin ang demonyo. Di po ba? Kasi pag sisinungaling, namumungay ng iba't ibang kasalanan eh. Pag nagnanakaw ka, nagsisinungaling ka. Kapag gumagawa ka ng hindi maganda, nagsisinungaling ka. So lagi may connection yan eh. Pero kung kasama natin ang Panginoong ang banal na espiritu, hindi tayo dapat magsinungaling. Kasi ang Espiritu Santo ay katotohanan. Katotohanan magpapalaya sa atin. Kaya nawa kung ano man ang nararamdaman natin ngayong kakulangan sa buhay, pag-iisa, depression, whatever, lagi nating isipin na hanapin natin yung tunay na kasama, yung tunay na makakapagpasaya sa atin, at wala yun sa mundo. Nasa Diyos lang yun. Nasa Diyos lang yun. Amen. Lagi nating isipin na ang mahalaga yung yung pagdating ng paghukom, yung nakalista, nakasulat yung mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen. Kaya nga, di ba, dalawa kasi ang importanteng panalangin pagkagising at saka bago matulog. Yung pagkagising, pagpapasalamat kasi binigyan tayo ng Lord ng pagkakataong mabuhay uli, makasama ang banal na espiritu. At yung bago tayo matulog, kasi pag natulog tayo, di na natin alam kung magigising pa tayo eh. Wala naman talaga sa edad dyan o sa katayan sa buhay, no? Kaya dapat malinis yung ating puso na panahanan tayo ng banal na espiritu hanggang sa pagtulog natin. Ako natatandaan ko yung sa may awit. Awit, chapter 4, verse 4. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, O Diyos, ang nangangalaga. Isa yun sa mga pinagpe-pray ko, na magkaroon ako ng tulog na maganda, payapa, at nangyayari naman yun. Amen? Basta, wala lang, malinis lang yung kalooban natin. Amen? Kaya kailangan, kasama ko ang Diyos. Ba't ako malulungkot? Kasama ko yung Diyos, may lumikha ng lahat. May kontrol ng lahat. May ari ng langit. Kasama ko. Bakit? Di ba? Hindi dapat. Lagi lang nating palakasin yung spiritual nating kaugnayan sa Diyos. Yun kasi ang kulang sa atin yung spiritual. Yung
spiritual connection natin sa Panginoon. Yung kapuspusan ng banal na espiritu sa atin. Pero once na naging active yon, ay ikaw na mismo magsasabi na ang dami palang pagkakataon sa buhay ko na na-miss ko. Diba? Kaya once na nakakaramdam tayo na parang sawang-sawa na tayo sa buhay natin, nalulungkot tayo, wala yung presensya ng banal na espiritu dyan. Pero kahit may mga bagay na nakakalungkot na, nakakainis na, pero mas pinipili natin ang bunga ng banal na espiritu. The love, the joy, the peace of mind, the goodness, the kindness, the self-control, ay sigurado mabubuhay tayo ng payapa. Magiging simple lang ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng contentment sa buhay. Mawawala yung reklamo natin. At papapalitan niya ng maraming pagpapasalamat. Amen. Kaya nawa mapagnilayan natin ang mabuting balita sa araw na ito, Monday Gospel, na ang espiritu ay isang patnubay na magbibigay sa atin ng katotohanan. At yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli maraming salamat, Panginoon, sa iyong spiritual na pagkain na inihain sa online piging na ito. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin napapahalagahan ang banal na espiritu na ibinigay mong patnubay upang makasama namin sa araw-araw. Upang maramdaman namin na hindi kami nag-iisa, laging nandyan ang pag-o-offer mo ng banal na espiritu upang lapitan namin. Panginoon, nababatid mo ang aming mga kahinaan na kung saan napapasok din kami ng masamang espiritu. Mga masamang espiritu na nagdadala sa amin sa kasalanan, sa sakit, sa kalungkutan, sa galit, mga evil spirit na napuposes kami dahil mas pinipili namin ang sanlibutan kaysa sa banal na Espiritu Santo. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Ang aming mga kahinaan bilang isang tao ay sinusuko namin sa iyo. Lagi kami doon sa katotohanan. Ang iyong salita, ang katotohanan. Alam namin, Panginoon, sa panahon na ito, kabila-kabila ang mga problema, hindi lang sa buong mundo, kundi sa aming buhay. Pero hayaan mong mabuhay kami sa araw-araw ng panatag, na may pagtitiwala sa iyo, na may pag-asa, na hanggang dito lang sa mundo ang mga hirap na ito. At ang buhay na walang hanggan ay nandyan upang pawiin ang lahat ng hirap, pawiin ang mga karamdaman, pawiin ang anumang lungkot, na kung saan ipagkakalaw mo sa amin ang isang buhay na ganap at kasiya-siya. At yan ay ang langit. Ngunit habang nabubuhay pa kami dito sa mundo, marami pang pagsubok, Lord. Tulungan mo kami at tulungan din namin ang sarili upang sa ganon magkaroon ng kaganapan ang kapuspusan ng banal na espiritu sa amin. Idalangin natin sa Diyos na ang banal na espiritu ay lagi nating makasama upang sa ganon mapagtagumpayan natin ang mundong ito, kamukha na pagtatagumpay ng Panginoon Hesus. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, upang sa amin ang kaharian mo, sulo ng loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga masama, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming painturo sa tukso at hadya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe.
konting sharing about the Holy Spirit na naranasan ko sa aking buhay, no? Simula nang tanggapin ko ang Panginoon, talaga yung banal na Espiritu, malaki ang naitulong sa akin. Talagang, ano siya para siyang CCTV na hindi mo nakikita. Alam mo yon, di ba uso-uso na ngayon ng CCTV, no? Nang nakikita yung mga ginagawa mo, naka-record. Doon, para bang gusto mong gumawa ng masama, gusto mong piliin yung masama, pero alam mo na, teka, may kasama ako. May kasama ako, nakakakita sa akin. Hindi ako makakapaglihim, no? Maloloko ko yung aking kapwa, at saka yung aking sarili. Pero hindi ko maloloko ang Holy Spirit. At talaga naman yung bunga, no? Sa awa naman ng Diyos, nararanasan ko yung peace of mind na yan. Talagang hindi na ako nag-worry. Kaya meron, kaya wala. Hindi ako nag-worry. Bakit ba? Mayaman yung aking Diyos. At yung pag-ibig, yes. Nararanasan ko yung pag-ibig ng Diyos. At masarap magmahal ang Diyos. Unconditional. Naranasan ko na rin yung joy, yung kagalakan, yung bang minsan gusto mong sumimangot, magganito, no, mag-negative. Nandun yung kasiyahan, kagalakan. Kulang na lang ako sa self-control. Minsan napapalpak pa rin ako dyan, no? Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Yun na naman maganda na kapag nandun yung banal na espiritu, magkakaroon ka ng self-control, di ba? Unti-unti, basta wag lang tayo manghinawa. Mangyayari din naman yan, tsaka sa all of that, nagkaroon na ako ng simple tsaka contentment sa buhay. At ang napansin ko sa akin na hindi ko ginagawa noon, yung thank you ko ng thank you. Hindi ko ba alam parang ano ba nang nangyari sa akin, no? Yung minsan, wawalis lang ako, thank you Lord. Tatawid ako sa daan, thank you Lord. Bibili ako ng isang bagay, thank you Lord. Hindi ko alam kung nakakailang thank you ako sa isang araw. Kapag thank you ka pala ng thank you kay Lord, nagsasara pala yung pinto ng pagre-reklamo. Totoo pala yun. Hindi mo na maiisip magreklamo sa Diyos kasi wala kang ginawa kundi, salamat Lord, salamat Lord, salamat Lord. Yeah. So, kahit pa paano naman sa awa ng Panginoon, nararamdaman ko yung present ng Holy Spirit. At masarap. Kasi masarap, hindi siya mako-compare sa anumang mga material na bagay. Hindi Kasi nandun yung kapayapaan mo. Amen. At i-bless ka ni Lord. Hindi man materially, alam niyo yung magkaroon lang tayo ng peace of mind, hindi natin mabibili yan kahit sa ang drugstore. Hindi naman pwede sabihin, pagbilan nga po ng peace of mind, pagbilan nga po ng love, pagbilan nga po ng hindi. Sa Diyos lang, ang Diyos lang magbibigay niyan. At once na ang kasama natin, ang banal na espiritu, ay, ang sarap mabuhay araw-araw. Yung bang tipong kahit kunin ka na ni Lord, okay lang, masaya ka, excited ka pa. Diba? Kasi alam mo na, magtitiwala ka na ang Diyos ay nandito yan. Amen. Although, syempre, hanggat nabubuhay naman tayo, hindi mawawala talaga yung mga problema. Ang pinagkaiba lang, at least kung meron tayong problema, may pagsubok, may kasama tayo. At yun yung banal na espiritu. Amen. So, kung hindi nyo po naabutan itong Monday Gospel, ito po, punta po kayo sa aking timeline, sa aking YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. And, Monday to Sunday po to, alas 8 ng gabi. Ito rin po natin itong spiritual na pagkain ng ating espiritu. Kumbaga siguro kinakalabit tayo ni Lord, okay, kamusta na yung spirit mo? Marami sa atin kasi buhay physical, pero patay spiritual. Yun yung nakakalungkot, no? Ang dami natin physically active, nakakakilos, nakakakain. But what about our spirit? Baka yung spirit natin punong-puno na ng karamdaman, nahihina na, baka mamaya patay na, no? So, kailangan na asamin natin na araw-araw makarinig ng gospel para makapagnilay tayo. Para nagkakaroon tayo ng good news. Na, ay, may pag-asa pa pala sa buhay ko. Amen. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Isa na rin yun sa pagpapasalamat natin sa buhay. Ano ba naman yan makikinig na lang tayo, di ba? Ang pakikinig ng salita ng Diyos, diyan nagsisimula ang pananampalataya. Amen. Pag wala na tayo narinig ng salita ng Diyos, maririnig na natin kung ano sinasabi ng mundo. At dun makokorap ng ating mind. Amen. So, maraming pong salamat kung ipagkakaloob ni Lord ang May 7, 2024, Tuesday Gospel. Muli, sama-sama tayong magnilay ng salita ng Panginoon. Pero bukas, medyo maaga ako kasi meron akong schedule, no? So, siguro mga umaga pa lang mag-gospel na ako. Muli, maraming salamat sa Panginoon. Huwag natin kalimutang magdasal bago matulog. Magpasalamat sa banal na espiritu at humingi ng kapatawaran. To God be the glory.